Magandang araw, Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ako po ang inyong lingkod, si Chris Sanji, maghahatid ng mga balita dito sa ating reyon at sa buong Pilipinas. Narito ang mga tinutupang balita ng ating mga sais patroller. Laguna Regional Hospital, itatayo na sa Laguna. Senate President Vic Zubiri nagbitiw na sa pwesto. Senator Chis Escudero nahalal naman bilang President of the Senate. Pamahalaan naghahanda na para sa parating na La Nina. Mga ngalakal nagdulot ng sunog sa San Pedro, Laguna. Pinakamataas na windmill sa bansa, itatayo sa Alabat Island. Kauna-unahang Youth Development Center sa Rizal, inilunsad na sa Teresa, Rizal. PBBM nagtatag ng espesyal na komite para sa karapatang pantao. Simulan natin ang mga programang ito sa napapanahong balita. Pamahalaan naghahanda na para sa parating na La Nina. May report si Patrol Joanna Laude. Sa kabila ng kahandaan ng pamahalaan, nananawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng lokal na pamahalaan sa bansa na maging handa sa paparating na La Nina. Ang kanyang pahayag ay naglalayong palakasin ang pagtutulungan sa paghahanda laban sa posibleng epekto ng naturang kalamidad sa mga komunidad sa buong bansa. Ang La Nina ay kilala na nagdudulot ng mas maraming pag-ulan at pagbaha, kaya't mahalaga ang agarang paghahanda upang mapangalagaan ang kaligtasan at kabuhayan ng mga mamamayan. Dagdag pa rito, ang koordinasyon at kooperasyon ng mga LGU ay mahalaga upang masiguro ang maayos na pagtugon sa mga pangangailangan ng mga apektadong lugar. Para sa Sais Patrol, Joanna Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Joanna Laude. PBBM magtatatag ng espesyal na komite para sa karapatang pantao. May balita si Patrol Cedric Sanji. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itinatag ang espesyal na komite sa koordinasyon ng karapatang pantao upang palakasin ang mga umiiral na mekanismo para sa proteksyon at pagpopromote ng karapatang pantao. Sa pagkilos na ito, inaasahang mapalakas ang pagtugon ng mga issue ng karapatang pantao sa bansa. Ang pagtatatag ng komite ay nagpapakita ng pagkilos ng pamahalaan sa pagtugon sa mga suliraning may kaugnayan sa karapatang pantao sa bansa. Ito ay isa sa mga hakbang ng administrasyon upang tiyakin na ang bawat Pilipino ay nagbibigay ng tamang proteksyon at pagrespeto sa kanilang mga karapatan. Para sa Sais Patrol, Cedric Sanji, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Sed. Tuloy-tuloy tayo sa balitang pangnasyonal. 44 na probinsya maaaring patuloy na makaranas ng tagtuyot. Ayon sa Pag-asa, may detalyeng balita si Jenica Moncayo. Nagbabala ang Pag-asa ng posibleng kondisyon ng tagtuyot sa 47 lalawigan sa buong bansa sa pagtatapos ng Mayo dahil sa patuloy na epekto ng El Nino. Inaasahan ng Pag-asa ang mababang antas ng pag-ulan sa karamihan ng rehiyon, lalo na sa Luzon at Visayas. Nakararanas ng panganib sa tagtuyot ang mga lalawigan na kinabibilangan ng Spratly Islands, Abra, Batangas, Benguet, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Cavite, Ifugao, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, La Union, Laguna, Masbate, Metro Manila, Mountain Province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan at Rizal. Maaari ring maapektuhan ng tagtuyot ang mga lalawigan ng Aklan, Antique, Biliran, Bohol, Capiz, Cebu, Eastern Samar, Guimaras, Iloilo, Leyte, Negros Occidental, Negros Oriental, Samar, Siquijor, Southern Leyte, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay. Inaasahan din ng Pag-asa ang mas mataas na temperatura sa buong bansa
kasama ang posibleng pagdating ng mga bagyo at paglipat sa southwest monsoon sa Mayo. Para sa Sais Patrol, Jenica Moncayo, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Jenica. Dumako naman tayo sa balita sa Senado. Senate President Vic Zubiri nagbitin na sa pwesto. Senator Chis Escudero nahalal naman bilang bagong Senate President. May detalyeng balita, si Casey Laude. 15 senador ang iniulat na nagpasyang patalsikin si Senador Vic Zubiri bilang Pangulo ng Senado. Ito ay humantong sa kanyang pagbibitiw mula sa posisyon noong Lunes, 20 ng Mayo. Ang mga sumusunod na 15 senador ay bumoto para alisin si Zubiri. Ito ay sina Alan Cayetano, Pia Cayetano, Bato de la Rosa, Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Bongo, Tito Lapid, Amy Marcos, Bong Revilla, Francis Tolentino, Rafi Tulfo, Robin Padilla, Grace Poe, Cynthia Villar at Mark Villar. Samantala, mananatiling tapat kay Zubiri sina Senador Sonny Angara, Nancy Binay, J.V. Ejercito, Sherwin Gatchalian, Loren Ligarda at Joel Villanueva na nagbitiw mula sa kanilang mga tungkulin sa komite bilang pagtatanggol. Tinanggihan naman ang boto at nananatili sa minorya sina Senador Risa Hontiveros at Coco Pimentel. Sa isang press conference noong Lunes, ipinahiwatig ni Zubiri na isa sa mga dahilan ng kanyang pag-alis ay maaaring ang kanyang desisyon na payagan si De La Rosa na imbestigahan ang aligadong nagkalat na dokumento ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na nag-uugnay kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iligal na droga. Sa kanyang sariling press conference, kinumpirma ni De La Rosa na pumirma siya para patalsikin si Zubiri bago magsimula ang session noong Lunes, 20 ng Mayo. Nang salubungin ako ni Migs, hindi ko napigilang umiyak. Para sa akin bilang isang mabuting sundalo, nais kong sabihin kay Migs, paumanhin boss, hindi ko na ipanalo ang laban para sa'yo. Ito ay pahayag galing kay De La Rosa. Dahil isa ako sa kanyang pinagkakatiwala ang mga kasama, ang misyon niya sa akin ay panatilihin ng aming partido PDP na patuloy na sumuporta sa kanya. Ito ay dagdag pa nito. Kasama si De La Rosa at ang kanyang mga kasamahan sa PDP, sina Senador Bongo at Francis Tolentino ay nagpa siyang sumunod sa karamihan. Dahil pumirma si Go at Tolentino para patalsikin si Zubiri, nadama ni De La Rosa na kailangan niyang gawin ng parehong hakbang. Paliwanag ni De La Rosa, ang karamihan na ang nagpapasya. Nagbunga ito sa dalawa laban sa isa, kaya ang isa ay kinakailangang sumunod sa desisyon. Para sa Sais Patrol, Casey Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Patrol Casey Laude. Balitang Batangas naman tayo. Magnitude 3.9 na lindol tumama sa Kalatagan, Batangas. May patrol na balita si Joanna Laude. Tumama ang magnitude 3.9 na lindol noong May 20, 2024 sa Kalatagan, Batangas. Ayon sa Philippine Volcanology and Seismology, naramdaman ng lindol pasado alas 2 ng madaling araw. Nai-record din ang instrumental intensity 1 sa Mamburao Occidental, Mindoro at Puerto Galera Oriental, Mindoro. Wala namang naitalang nasaktan o nasugatan sa insidente. Wala ring naitalang anumang pinsala sa infrastruktura. Samantala, naitala rin ng PHIVOLCS ang iba pang lindol na tumama sa Nasugbu at Calatagan, Batangas at inaasahang may mga susunod pa dahil malapit ang mga ito sa Lubang Verde Passage Fault System at iba pang fault system na katabi nito. Iba yung pag-iingat naman ng paalala para sa ating mga kababayan sa di inaasahang oras ng sakuna. Patuloy na maging alerto at handa kung sakaling dumating ang mga di inaasahan. Para sa Sais Patrol, Joanna Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Joanna. Pagpatuloy pa rin natin balita sa Batangas, DILG. Pinaghahanap ang iba pang dayuhang suspect sa Alitagtag drug hole. May detalyeng balita si Cedric Sanji. Nagsagawa ng press conference ang DILG at PNP nitong Lunes, May 20,
taong kasalukuyan para magbigay ng mga updates sa multibilyong pisong drug haul sa isang intelligence-driven checkpoint sa Alitagtag, Batangas. Isang Canadian national din ang iniharap sa media kaugnay ng umano'y pagkakasangkot niya sa drug haul. Kaugnay nito, nang nasabat na 13.3 bilyong halaga ng shabu, sinabi na Abalos na nasa tamang landas ang gera ng gobyerno laban sa droga. Nabanggit din si press conference na nahuli na ang Canadian national na hinihinalang mastermind ng nasabing drug haul. Pinaghahanap naman ang iba pang dayuhang sangkot sa pagpasok at pagkalat ng ilegal na droga sa bansa. Naaresto na rin ang driver ng van na lula ng nasabing droga na nasabat sa Alitagtag, Batangas. Nagpahayag ng pag-asa si kalihim ng kagawaran ng interior at lokal na pamahalaan na si Benhur C. Abalos na ang laban ng bansa sa ilegal na droga ay maaaring manalo sa pamamagitan ng epektibong pagbabantay at pagtitipo ng impormasyon kasamang suporta ng publiko nang hindi umaabot sa karahasan at pagdanak ng dugo. Ibinahagi ni Abalos na ang pahayag pagkatapos na gumawa ang Philippine National Police Calabarzon na makasaysayang pag-aresto ng 13.3 bilyong halaga ng mataas na kalidad na ilegal na droga sa barangay Pinagkrusan, Alitagtag, Batangas nitong nakaraang buwan. Maraming salamat, Sed. Most wanted rapist ng Calabarzon, timbog sa Santa Cruz, Laguna. May detalyeng balita si Jenica Moncayo. Nahuli ng mga pulis sa Santa Cruz, Laguna ang isa sa most wanted rapist ng Calabarzon. Sa isang manhunt operation ng Laguna PPO kahapon May 8, naaresto ang sospek sa Poblasyon 3 ng nasabing bayan. Kinilala ang sospek na si Rowel na may standing warrant para sa 2 counts ng qualified statutory rape. Walang inirerekomendang piyansa para rito. Ayon sa ulat ng Santa Cruz Municipal Police Station, matagal nang pakalat-kalat si Rowel sa Laguna bago ito naaresto. Siya ay kasalukuyang nasa kustudiya ng Santa Cruz MPS. Para sa Ace Patrol, Jenica Moncayo, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Jenica Moncayo. Tumungo naman tayo sa lalawigan ng Rizal. Kauna-unahang Youth Development Center sa Rizal, inilunsad sa Teresa, Rizal. May detalyeng balita si Ralph Tapia. Sa mga nagdaang buwan, isang usapin ang bumalot sa bayan ng Teresa, ang sunod-sunod na mga insidente ng suicide sa hanay ng mga kabataan. Dahil dito, nagkaroon ng pagpupulong upang talakayin kung paano tutugunan ng mga suliraning pang mental health, anxiety at depression na kinakaharap ng mga kabataan. Sa suporta ng lokal na pamahalaan ng Teresa sa pangunguna ni Mayor Rodel at iba pang non-government organization, sinimulan ang pagtatayo ng kauna-unahang youth center sa buong lalawigan ng Rizal. Sa center na ito, hinahatid ang iba't ibang serbisyo magbigay ng tulong sa edukasyon, trabaho at pagpapalakas ng loob para sa mga kabataan. Ang layunin ng proyektong ito ay hindi lamang para magbigay ng suporta sa mga kabataan, kung hindi maging tulay upang iparating sa kanila ang mensahe ng pag-asa at kalinga mula sa komunidad. Binibigyang diin ng mga tagapamahala ang kahalagahan ng pag-aalaga sa kanilang kabuuang kagalingan, hindi lamang sa pisikal kung hindi maging sa emosyonal at espiritual na aspeto sa pamamagitan ng Teresa Youth Development Center na Maraming salamat, Ralph Tapia. Dumako naman tayo mula sa lalawigan ng Laguna, pinangunahan ng unang pulong ng Provincial Multi-Sectoral Forest Protection Committee at Provincial Anti-Illegal Logging. May detalyeng balita si Patrol Casey Laude. Nagsagawa ang Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO sa Laguna ng kanilang unang pulong para sa taon na ito sa Makiling Botanic Garden, University of the Philippines, Las Bañas, Laguna noong Miyerkules 7 ng Mayo.
Binigyang diin din ni Penro Forester Venerando Garcia ang kahalagahan ng task force upang maibahagi ang mga magagandang karanasan at praktika ng iba't ibang ahensya para maisaayos ang patakaran kaugnay sa pagprotekta ng kagubatan. This is a very important committee. Gusto ko lang gamitin natin itong opportunity na ito to discuss issues concerning forest section. This time, let's take this opportunity to discuss, to share best experiences and practices. Ani ni Garcia, nilakipan din ng mga ahensya ang kanilang mga nagawa hinggil sa issue sa likas na yaman, pati na rin ang patuloy na pagsisikap ng mga ahensya laban sa mga iligal na naninirahan at nagtutroso sa lalawigan ng Laguna. Ang Provincial Multi-Sectoral Forest Protection Committee at Provincial Anti-Illegal Logging o Timber Poaching Task Force ay binubuo ng mga iba't ibang ahensya mula sa gobyerno at mga tagapagpatupad ng batas sa lalawigan. Para sa Sais Patrol, Casey Laude, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Patrol Casey Laude, Mayor Arman Dimagila at Vice Mayor Jel Olonte ng Binyan. Tagumpay sa kampanya para sa kagalingan sa Ingles at literatura. May patrol na balita si Juana Laude. Nagtagumpay sina Mayor Arman Dimagila at Vice Mayor Jel Alonte sa kanilang pagsusulong ng Nick Joaquin Literary Awards Local Government Unit Advocacy para sa kagalingan sa Ingles at literatura. Ipinarangal ng Philippines Graphic ang kanilang mga nagawa sa pagbibigay ng importansya sa pagpapalaganap ng kaalaman at pagmamahal sa wika at panitikan ng bansa. Sa isang seremonya na ginanap noong ikapito ng Mayo 2024 sa SM Ora Premier sa Taguig City, tinanggap ni Vice Mayor Alonte ang mga parangal ng pagkilala kasama ang mga estudyanteng Binyanense. Ang mga pampublikong mataas na paaralan at aklatan sa lungsod ng Binyan, ang mga napagkikinabangan ng buwa ng magazine na naglalaman ng maikling kwento at tula ng mga manunulat na Pilipino. Sa pamamagitan ng kanilang liderato at suporta, patuloy na umaangat ang antas ng pag-unlad sa binyan ng literatura at Ingles. Nagbibigay ng inspirasyon sa mga kabataan na mahalin at pagyamanin ang kanilang kultura at wika. Para sa Sais Patrol, Juana Laude, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Juana Laude. Marami pa po tayong tampok na balita sa pagbabalik ng Sais Patrol Ipagsabi.
to return your call, please wait for the asterisk. When calling our 8822 hotline, please patiently wait for the instruction to press the asterisk button before ending your call so we could get back to you. Nagbabalik tayo sa ating mga balita kasama ating mga sais patrollers. Ika-84 na anibersaryo ng Karta ng Lungsod ng San Pablo, idinaos kasabay ng pagkilala sa mga natatanging Sampableño. May detalyeng balita, Patrol Cedric Sanji. Sa ika-84 na anibersaryo ng Karta ng Lungsod ng San Pablo, binigyang pugay ang 17 natatanging mamamayan sa isang espesyal na seremonya sa Aura Revel. Kasama mga opisyal ng lungsod, ipinagdiriwang ang tagumpay ng komunidad at ang husay ng mga San Pableño sa iba't ibang larangan. Naging makulay ang pagdiriwang sa pamamagitan ng mga seremonya at patimpalak na nagdulot ng inspirasyon sa mga tagalungsod. Kasabay nito, nagtipon-tipon ng mga miyembro ng iba't ibang organisasyon upang ipakita ang kanilang suporta at pagkakaisa sa mga lokal na tagumpay sa pamamahala ng lokal na pamahalaan at ang buong suporta ng komunidad. Patuloy na umuunlad ang San Pablo bilang isang sentro ng tagumpay at pagkakaisa. Ang ika-84 na anibersaryo ay patunay lamang na patuloy ang paglago at tagumpay ng lungsod na nagpapakita ng di matatawarang pagmamahal at pagmamalasakit sa bawat San Pableño sa kanilang bayan. Para sa Sais Patrol, Cedric Sanji, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Cedric Sanji. Tuloy-tuloy tayo sa balita mula sa Laguna. Magbabakal o namumulot ng basura nagdulot ng sunog sa San Pedro, Laguna. May detalyeng balita si Jenica Moncayo. Isang lalaki ang umano'y nagbabakal sa likuran ng riles ng tren sa San Pedro City, Laguna na nauwi sa sunog noong Huwebes, ika-9 ng Mayo. Ayon sa ulat ng San Pedro City Police Station, 8 bahay ang nasunog sa isang sunog sa likod ng isang drugstore at kahilera ng right-of-way ng Philippine National Railways o PNR sa Barangay Nueva, bandang 9:00 ng umaga. Sa investigasyon ng mga otoridad, nasunog ang mga bahay dahil umano sa hindi kontroladong pagkalat ng apoy mula sa pagtutunaw ng mga bakal na kable ng charger sa loob ng compound. Dahil sa mga materyales na gawa sa magaang kahoy ang mga bahay, mabilis itong naapektuhan ng apoy, lalo na sa gitna ng mainit na panahon. Nadakip rin umano ang lalaking nagbabakal na tinutukan ng kasong arson matapos bugbugin ng mga galit ng kapitbahay at isuko sa mga otoridad. Para sa Sais Patrol, Jenica Moncayo, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Patrol Jenica Moncayo. Dito pa rin tayo sa lalawigan ng Laguna, bayan ng Nagcarlan. Idineklara ang municipality with stable internal peace and security. Para sa detalyeng balita, may ulat si Patrol Ralph Tapia. Nitong nakaraang linggo, formal nang kinilala ang bayan ng Nagcarlan, Laguna bilang isang stable internal peace and security municipality.
Sa seremonya, nilagdaan ni Mayor Elmer Bitangcol Bita ang ika-22 Infantry Commander General Cirillo Balauro Jr. ang Memorandum of Understanding at Declaration of Stable Internal Peace and Security Commitment of Support. Ayon kay Mayor Bita, ang pagkilala sa Nagcarlan bilang Stable Internal Peace and Security Municipality ay makakatulong upang masigurado ang kaligtasan at kapayapaan para sa mga residente nito. Ipinahayag naman ni Luisa Espina ng Hands of Our Children Movement Incorporation, isang samahan ng mga magulang ng mga kabataang na-recruit ng CPP, NPA, NDF ang kanilang suporta sa inisyatiba. Lumabas po kami kahit masakit sa loob at sa puso namin na ulit-ulitin ang aming mga kwento para malaman ninyo at maging mulat kayo na may nagre-recruit sa ating mga anak, ani ni Espina. Ang Nagcarlan ay ikalima sa mga bayan na iginawad ang SIPS status na nagpapakita ng mataas na porsyento ng pagpapatupad ng mga local peace engagement. Para sa Sais Patrol, Ralph Tapia, ang kasandigan mo, ipagsabi! Maraming salamat, Patrol Ralph Tapia. Magandang balita naman para sa ating Calabarzon area. Isinagawa na po ang groundbreaking ng Laguna Regional Hospital. May balita si Patrol Casey Laude. Pinasinayahan na ang groundbreaking ceremony bilang tanda sa simula ng pagtatayo ng Laguna Regional Hospital na siyang inimungkahi ni 2nd District of Laguna Representative Congresswoman Ruth Mariano Hernandez nitong ika-16 ng Mayo sa bayan ng Bae, Laguna. Ang nasabing pangyayari ay dinaluhan ng mga board member at punong lungsod sa iba't ibang distrito at bayan sa Laguna. Dinaluhan din ito ng mga organisasyon tulad ng Laguna Medical Society, Barangay Health Workers Federation of Laguna, Association of Municipal Health Officers at Laguna Jesus Movement. Para sa Sais Patrol, Casey Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Casey Laudes. Dumako naman tayo sa lalawigan ng Cavite. Babaeng naniningil ng utang, pinatay at isinilid sa icebox. May detalyeng balita, Patrol Juana Laude. Patay ang 25 anyos na babaeng naniningil ng utang sa kanilang kapitbahay sa Barangay Hugo Perez 13, Martires, Cavite. Natagpuan ang bangkay ng biktima sa loob ng isang malaking ice cooler. Nahuli naman agad ang suspect matapos nitong tawagan ng kanyang misis pagkatapos niyang gawin ng krimen na siya namang nagsuplong sa suspect. Ang utang ng suspect ay 50,000 pesos at isang buwan ang lagpas sa due date ng pinagkasunduan nilang petsa ng pagbabalik ng pera. Kaya pinuntahan ng biktima ang suspect na nauwi naman sa malagim na trahedyang ito. Para sa Sais Patrol, Juana Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Patrol Juana Laude. Balita naman dito sa lalawigan ng Quezon, Mayor Erwin Pastrana naghandog ng pabahay para sa mamamayan ng Mauban. May detalyeng balita si Patrol Cedric Sanji. Ang groundbreaking ceremony at libreng pabahay Luwayway Housing Project sa bayang ito ay pinangunahan ni Ninong Mayor Erwin Pastrana nitong Martes, Mayo 9. Layunin ng proyektong ito na mabigyan ng maayos at ligtas na pabahay ang mga residente ng Liwayway na isa sa mga pangunahing prioridad ni Mayor Pastrana. Kasama sa pagdiriwang sina Mauban First Lady Tess Jacobo Pastrana, Vice Mayor Alvin Sardea, mga konsehal ng bayan, Pangulo ng Sangguniang Kabataan na si Zaldi Encanto, mga punong barangay tulad ni PPSK Yeoj Pastrena, at mga department heads ng lokal na pamahalaan. Maraming salamat, Sed. Karera ng Kalabaw naganap sa Mayuhan 2024 ng Tayabas. May detalyeng balita, Patrol Jenica Moncay. Sa bayan ng Tayabas, Quezon, nagkaroon ng kakaibang selebrasyon nitong Miyerkules, May 8, 2024. Ang karera ng Kalabaw sa may Barangay Masid. 15 kalakihan ang lumahok sa karera, kasama ang kanilang mga kalabaw.
Ang karera ay nahati sa 3 batch at ang unang makabalik sa starting line sa bawat batch ang nagwagi sa preliminary round. Ang mga nagwagi sa kanilang batch na sina Felix Casino, Noriel Aranilla at Roque Macasinag Jr. ang naglaban-laban para sa kampyonato. Napagtagumpayan ni Felix Casino at ang kanyang kalabaw ang mabilis na pagtakbo. Kaya't sila ang hinilalang kampyon at tumanggap ng 7,500 na premyo kasama ang Best in Costume Award na may 2,000 na premyo. Sumunod si Noriel Aranilla at ang kanyang kalabaw na may 6,000 na premyo at si Roque Macasinag naman ang pumangatlo na tumanggap ng 4,500. Lahat ng kalahok ay nakatanggap ng 2,000 na consolation prizes. Ang karera ng kalabaw ay isang pagpupugay sa mga magsasaka na patuloy na nagtitiwala sa kanilang mga kalabaw bilang kasangga sa pagsasaka kahit na ang teknolohiya ay patuloy na umuunlad. Para sa East Patrol, Jenica Moncayo, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Jenica Moncayo. Balitang Quezon pa rin. Lalaking tulak ng iligal na droga, huli sa Sariaya. May balita si Patrol Ralph Tapia. Si Jason Maquiñana, isang residente ng Santa Ana, Pulong Candy, Taguig City, ay inaresto ng PDEA Quezon dahil sa di umano'y pagtutulak ng iligal na droga sa barangay Talaan, Aplaya, Sariaya, Quezon. Ang pag-aresto ay naganap dakong alas 5 ng umaga nitong ika-9 ng Mayo sa taong kasalukuyan. Nahuli ang sospek sa pamamagitan ng isang buy-bust operation kung saan nagbenta siya ng hinihilalang shabu sa isang PDEA agent na nagpanggap bilang isang buyer at kapalit nito ay ang buy-bust money. Sa crime scene, na-recover ang 500 grams na hinihilalang shabu na may halagang 3,400,000 pesos pati na rin ang buy-bust money na ginamit sa transaksyon. Sa kasalukuyan, ang suspect ay nasa kustodiya ng PDEA Region 4A at nahaharap sa kasong paglabag ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Act of 2002. Para sa East Patrol, Ralph Tapia, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Ralph Tapia. Dumako pa rin tayo sa lalawigan ng Quezon, pinakamataas na windmill sa bansa. Itatayo sa Alabat Island. May report si Patrol Casey Laude. Sa isang matagumpay at makasaysayang pagdiriwang, idinaos ang groundbreaking ceremony ng Alabat Wind Power Project noong ika-9 ng Mayo sa pangunguna ng Alternergy Holdings Corporation. Matapos ang halos 6 na taong paghahanda at pagsusuri, ang proyektong ito ay opisyal ng naisakatuparan. Naging tampok sa seremonya ang pagsasagawa ng unang wind farm na nakaharap sa dagat Pasipiko at ang pagtatayo ng pinakamataas na tore ng hangin sa buong bansa. Magbubukas din ito ng bagong oportunidad para sa mga residente ng Alquerez Island. Sa kanyang pahayag, ipinaabot ni Governor Dr. Helen Tan ang kanyang kasiyahan at pasasalamat sa pamamagitan ng mahusay na pamumuno ng kanyang administrasyon, pati na rin ang suporta mula sa sangguniang panlalawigan ng Quezon sa pangunguna ni Vice Governor 3rd Alcala. Nagbigay rin siya ng papuri para sa kanyang sariling panahon bilang kongresista sa ika-4 na distrito ng Quezon kung saan siya ang nagsulong ng proyekto. Isa rin sa mga pinasalamatan niya ang Department of Energy at iba pang nasyonal na ahensya para sa kanilang kontribusyon sa pagpapabilis ng proyekto. Dumalo rin at nagbigay ng suporta sa seremonya sina Vice Governor 3rd Alcala, Congressman Attorney Mike Tan ng ika-4 na distrito at mga opisyal mula sa Alternergy Holdings Corporation at Alabat Wind Power Corporation. Isang makasaysayang araw para sa Alquerez Island at ang buong lalawigan ng Quezon. Para sa East Patrol, Casey Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Patrol Casey Laude. Sa lungsod ng Calamba, financial assistance para sa mga PWDs ipinamahagi na ni Mayor Ross Rizal. May detalyeng balita, Patrol Ralph Tapia. Pinangunahan naman ni Mayor Ross Rizal ang nasabing pamamahagi at personal na nag-abot ng mga ito sa mga benepisyaryo.
Mas pinaiigting at pinaparami naman ang mga pribilehiyo at karapatan na nilalaan sa ating mga kababayan na PWD dahil sa bisa na rin ng Republic Act No. 10754 o mas kilalang New PWD Law. Patuloy naman ang pagbibigay ng nararapat na benepisyo at tulong para sa ating mga kababayan na nangangailangan. Ayon kay Mayor Vita, ang pagkilala sa Nagcarlan bilang Stable Internal Peace and Security Municipality ay makakatulong upang masigurado ang kaligtasan at kapayapaan para sa mga residentes. Para sa Sais Patrol, Ralph Tapia, ang kasandigan mo, ipagsabi! Maraming salamat Ralph Tapia sa ating mga balita, sa mga patrollers natin. Maraming salamat. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pagbibigay ng ating serbisyo para sa ating mga kasandigan. Ipagsabi. Ako po ang inyong lingkod si Chris Sanji. Pagpalain po tayo ng pong may kapal.